Ang galing ni Naruto, di ba? Nung una, masama ang tingin sa kanya ng lahat. Pasaway kasi ang tingin sa kanya. Kasama na ako ron. Takot tayo sa nakatadhana sa kanya. Kaya nilayuan natin siya. Maski ako, nag-iisa ako sa mga hadlang niya. Hindi dapat maging isang ninja ang pasaway na batang yun. Ano ba kasing iniisip ng ikatlong Hokage? Ayon sa nabalitaan ko, natalo ng pangkat ni Kakashi yung terorista. At kasali raw doon yung batang nagtataglay ng QB. Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala sa balitang yan. Siguradong kagagawan lang yun ni Kakashi. Pero ayon naman sa nabalitaan ko, nakabasa din naman daw ang batang yon sa Genin exam. Totoo ba yan? Hindi ko akalaing magaling pala siya. Sana lang hindi magwala yung QB na nasa katawan niya. Yun yung batang pasaway, di ba? Nagawa niyang talunin si Yuga? Kahanga-hanga naging laban nilang dalawa. Hindi ko talaga inaasahan na magagawa ng bata niyan lumaban ng ganun. Oo, ibang klase pala siya. Kahit ganon, kahit minsan hindi siya sumuko sa kahit anong laban, naging tapat siya sa pagiging isang ninja. At kahit medyo tumagal, dumating din ang panahong nagawa rin natin siyang tanggapin. Kainis! Nakakainis! Balita ko pinrotektahan niya ang bayan laban sa tuluyang pagkapahamak. Sino tinutukoy mo? Si Uzumaki Naruto. Kilala mo yon, di ba? Sa wakas, napili na rin ang ikalimang Hokage. Baka kahinga na tayo ng maluwag. Salamat kay Master Jiraiya at kay Naruto! Totoo bang nakipaglaban din siya kay Orochimaru? Sabi nila hindi na raw makakabalik si Sasuke. Sana naman hindi masyadong apektado nun si Naruto. Alam niyo ba, isang grupo nagngangalang Akatsuki ang humahabol sa Jinchuriki. Ibig sabihin, pati si Naruto hinahabol din nila. Sana walang mangyari sa kanya. Naniniwala akong babantayan siya ni Master Jiraiya. Balita ko, niligtas ni Naruto ang Kazekage mula sa grupong Akatsuki. Mas masaya sana kung magbubunga ito ng pagkakabati ng Tsunade Konoha. Pinaslang si Master Jiraiya ng mga kasapi ng Akatsuki. Ayos lang kaya si Naruto? Si Naruto pala ang huling binilinan ni Master Jiraiya. Sana wag siya mawalan ng loob. Dapat sumugod na siya ng sumugod kagaya noon. Ngayon iba na ang lahat. Nagtitiwala na tayo kay Naruto. Mataas na ang pagtingin natin sa kanya at pinagdarasal na natin siya. Masasabi ko na bago nga niya ang puso at isipan ng maraming tao dito sa bayan natin. Nangyari yan dahil ginawa niya ang lahat. Iro ka! Ano po yun, Master Hokage? Sumasang-ayon ako sa'yo. Pero kung tutuusin naman talaga, napakalaki ng pagkakatulad yung dalawa. Lumaki siya ng walang tamang paggabay ng magulang dahil doon kaya iniwasan siya ng mga taong bayan. Kaya naman, para makatawag siya ng atensyon, nagdesisyon siyang isangkot ang sarili niya sa mga gulo. Sa kahit na anumang paraan, ginusto niya talagang patunayan sa lahat kung ano ba ang kahalagahan niya.
Ayon sa narinig ko, ang gusto raw ng ika-4 na Hokage ay ituring ng lahat si Naruto bilang isang bayani. Yun na talaga ang gusto niya mangyari. Kahit sa simula pa lang gano'n na. Ikatlo. Ika-4. Nasa harap na namin lahat ngayon. Ang isang bayani.